Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita si Jesus ng isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda. Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mga kapatid, ang buhay ni Jesus ay buhay na pagmimisyon. At ano pong ibig sabihin ng buhay ng pagmimisyon? Ipinagkakaloob ni Jesus ang kanyang buhay upang iparamdam sa ating lahat ang pagmamahal ng Diyos. Kaya nga kung mapapansin po natin, si Jesus pumupunta sa iba't ibang lugar at ano ang kanyang ginagawa? Nagpapagaling ng mga may sakit, nakikisalamuha sa mga tao, nagpapalayas ng mga demonyo. Hindi lang upang ipakita na siya ay makapangyarihan, bagkus sa kanyang pagmimisyon, sa kanyang pagpapakita ng magagandang bagay sa kapwa, ipinaparamdam niya ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Pero mga kapatid, sa ating ebanghelyo, ang mga Pariseo ay nakikipagtalo kay Jesus. At ano ang gusto nilang ipakita ni Jesus? Magpakita si Jesus ng isang tanda upang mapatunayan na siya ay Diyos, na siya ay anak ng Diyos. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Sabi ni Jesus, bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Parang gustong sabihin ng Panginoon, gustong sabihin ni Jesus, lahat na ipinagkaloob ko. Lahat ng bagay ginawa ko. Nagpagaling ng mga may sakit, nagpalayas ng demonyo, kahit ang masasamang espiritu sumusunod sa akin, kahit ang patay nabuhay, kahit ang mga makasalanan pinapatawad. Lahat ng bagay ginawa ni Jesus. Pero sa mga Pariseo, naghahanap pa sila ng ibang tanda. Bakit? Dahil para sa kanila, ang kapangyarihan ni Jesus hindi sapat. Para sa kanila, merong ibang bagay na mas mahalaga kay Jesus. At kung merong ibang bagay na mas mahalaga kay Jesus, kahit anong bagay ang gawin ni Jesus, kulang pa. Kaya siguro mga kapatid, sa buhay pananampalataya natin, kung makikita natin si Jesus bilang sapat sa buhay natin, lahat ng ginagawa ni Jesus ay mukha ng pag-ibig ng Diyos. At kung ito ay mukha ng pag-ibig ng Diyos, hindi na tayo maghahanap pa ng iba. Dahil para sa atin, sapat na ang pagkilos, sapat na ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga, kung sapat na ang mahal na pong Jesus Nazareno sa pananampalataya natin, wala na tayong hihilingin pang iba. Hindi na tayo maghahanap ng iba. Dahil siya ang tunay na tanda, ang kanyang paggawa, pagkilos sa ating buhay, ay ang mukha ng pag-ibig ng Diyos Ama. Bakit ba natin hindi nakikita minsan ang pagkilos ni Jesus? Dahil baka para sa atin,
hindi siya sapat. Baka para sa atin, kulang siya. Pero kung titingnan natin sa buhay natin, ang kanyang pagkilos, hindi nga lang minsan sapat, minsan sobra-sobra pa. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, huwag na tayong maghanap ng ibang tanda. Bagkus, sa pagtingin natin kay Jesus, makita natin na yung kanyang imahen, yung kanyang buhay, yung kanyang pagkilos ay mukha ng pag-ibig ng Diyos. At kung ito ay mukha ng pag-ibig ng Diyos, wala na tayong hahanapin pang iba. Dahil para sa atin, ang mahal na pong Jesus Nazareno ay sapat na. Amen.